Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Panahon na ni President BBM. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang. St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon kay Presidente? Sila ang kontraktor nila eh. Ba't pa imbestigan nyo na muna yun? Andun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aanuhin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. Yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Alright mga kababayan, so tayo po ay magkakaroon na naman ng another reaction video dito nga po sa matinding pasabog ng dating governor na si Chavit Singson, no? Dito nga po sa issue ng flood control at sa nalalapit po na rally po ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas, lalo na dito sa Luneta at sa EDSA, na panawagan po dito po sa malawakang korupsyon na nangyayari po dito sa ating bansa. So maging ako mga kababayan ay nagulat at nawindang dito po sa paglantad po ni Governor Chavit Singson, no? At ito nga po yung kanyang pagsasalita tungkol sa maanomalyang paggamit po ng mga budget po para po dito sa ating flood control. Especially dito nga po sa Ilocos Norte, kung saan nasasakupan nga po yan ng pamilya po ng Marcos. At hinamon niya po itong si BBM na dito simulan yung investigasyon, no, yung issue, dahil napagtanto po natin na ilan po sa mga kontraktor pala dyan, majority po ang nakakuha po niyan ay ang Diskaya family. So ibig sabihin mga kababayan, dito pa lang ay magkakaroon na tayo ng hinala, no? At
inano niya pa nga si BBM na kung ganito yung nangyayari, dapat pa bang pagkatiwalaan o dapat pa bang paniwalaan itong Pangulo ng Pilipinas? Kung sa kanya pa mismo nagkakaroon na ng maraming katanungan. So marami na pong mga trust issue mga kababayan itong administrasyon ni Marcos. Kaya tila para sa akin, no, unti-unti nang lumiliit yung mundo nitong mga kurakot na to dahil nga po sa unti-unting paglabas o paglantad ng mga ninanakaw sa kaban ng bayan. At dito nga sa naging presko ni Governor Chavit Singson ay hinikayat niya po yung mga leader ng mga kabataan, lalo na po yung mga mag-aaral sa high school at sa college na makilahok dito po sa malawakang protesta po laban po sa korupsyon. Basta maging mapayapa po at peaceful lamang. No, pero syempre, pag mga ganitong rally kasi mga kababayan ay hindi natin naaasahan ng 100% ay magiging peaceful, no? Kasi depende pa rin yan sa komosyon, depende sa emosyon at sa mga taong makakaharap ng mga rallyista na aaten po sa September 21st, no? At alam naman po natin na iba't ibang panig po. Ito po ay malawakang protesta po, no? Hindi lamang po sa Luneta, kundi sa EDSA, sa Davao, at napakaraming parte pa ng lugar dito sa Metro Manila at sa ibang mga probinsya ang rarally, no? Upang ipahayag yung kanilang pagkadismaya at tindi ng galit dito po sa mga opisyal na talagang nangungurakot sa kaban po ng bayan. So sa pagkakaalala ko mga kababayan, ito pong si Governor Chavit Singson, isa pong matalik na kaibigan ni dating Pangulong Joseph Estrada, no, na siya din po yung naging susi, no, upang mabuking itong issue po ng weteng at napunta nga po sa pag-i-impeach dito po kay dating Pangulong Joseph Estrada, no, at hindi siguro malayo mangyari yung mga ganitong bagay dito sa kinakaharap po nating sitwasyon at sa administrasyon po ng Marcos. So abangan po natin, no, mga kababayan, yung mga susunod pang mga mangyayari at baka merong malaking plot twist na mangyari, no, at yan po yung ating pakaabangan dahil hindi po talaga natutulog at nagbabantay po talaga yung taong bayan dito po sa unti-unting paglabas ng katotohanan, no, tungkol nga po dito sa maanomalyang paggamit po ng budget at pondo po ng taong bayan. So maging ako mga kababayan ay talagang nawindang dito po sa paglantad ni dating Governor Chavit Singson, no, at para sa akin talagang dapat kabahan na ang administrasyon ng Marcos at lahat po ng opisyal na nasa likod ng pangungurakot na ito at dapat talaga na sila na mismo yung kusang bumaba sa kanilang mga pwesto, no, at ibalik sana nila kasi hindi sapat yung kanilang pagre-resign, pag-alis sa kanilang katungkulan. Dapat ibalik din nila yung perang ninakaw nila, no, upang nang sa ganun ay maibsan man lang yung kahirapan na nararanasan po nating mamamayang Pilipino. Imagine niyo yan, 17 trillion ang utang ng Pilipinas at uutang pa ulit. So imagine niyo kung gaano kalaki at siguro kahit apu-apuhan nyo na ay magbabayad pa rin po ng utang na inutang ng Pilipinas na hindi naman po talaga natin napakinabangan ng maayos. At ang masakla pa doon, napakarami pa pong mga kababayan natin ang nasawi ang buhay dahil po dito sa kapalpakan ng flood control, no. Napakaraming binaha, nasira ang ari-arian at ang worst pa ay nakitilan pa ng buhay. So it's time na mga kababayan, no, para tayo po ay tumayo at magpakatatag, no, sa mga nangyayari po ngayon dito sa ating bansa at manindigan kung ano po yung talagang tama at dapat mangyari para po sa ating bansang minamahal. So ayan mga kababayan, hanggang dito na lang muna yung ating reaction video dito po sa nangyari pong press conference po ni dating Governor Chavit Singson, no. Ano kaya yung komento nyo tungkol dito sa inyong mga narinig at ano pa kaya yung dapat nating abangan na mga matitinding pasabog pa sa mga susunod na araw, kasi hindi pa dito nagtatapos mga kababayan, no. Flood control pa lang yung pinag-uusapan natin dito at sana bigyan ng aksyon ni BBM itong naging pahayag ni Sir Chavit Singson, no, patungkol nga po dito sa pag-iimbestiga dyan mismo sa lugar niya sa Ilocos Norte. So nakakawindang to mga kababayan dahil 4 na company po ng Diskaya ang involved dito po sa flood control dyan sa
Ilocos Norte, no? So, abangan natin mga kababayan yung mga susunod pa nating update. So, for now mga kababayan, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.